Sir, ano po ba ang latest dito sa ating investigasyon about nga dito sa nangyaring feeding program wherein 216 of residents po doon ay na-ospital nga po kahapon? Yes, ma'am. Hanggang ngayon nagpapatuloy yung ating investigation dito sa allegedly food poisoning. Yeah. Pero isa sa tinatarget din ng ating investigation ngayon is yung pag-test ng mga water supplies itong ating mga residente. Dahil ang nasabing barangay ay nalubog po sa tubig baha ng mga nakaraang linggo. In fact, hanggang kahapon, meron pang mga areas sa Barangay Tandang Sora, Esperanza, na mayroon pa rin pong tubig baha. So, yung supply ng kanilang mga water lines nila is nalubog sa tubig baha. Kaya isa din yun sa tinitingnan po na mga posibilidad. Kaya naging target po ngayon ng ating investigation. As to the result, wala pang final findings, pero mamayang hapon, mayroong nakaschedule na feedbacking yung mga surveillance team ng Department of Health at ng Provincial Health Office na na-deploy doon sa area para mag-investigate. So siguro mamayang hapon, makakuha na tayo ng initial findings doon sa nangyaring health emergency. Tinatawag ko ng ating health department na health emergency ang insidente dito sa Barangay Tandang Sora dahil hindi pa po tiyak kung ito po talaga ay epekto ng food poisoning po. Sir, ano yung nakita nyo or nakita ng team nyo na iba ng konti ang direction ng investigation mula foodborne papunta sa possible water? Is it because po magkakaiba po ang mga simptomas or may nakita po kayong pipes na possibly na mga sira? Ang sabi ng taga-Department of Health is lahat ng posibilidad pwede nating tingnan dahil ang nasabing mga sintomas na napakita ng ating mga pasyente ay hindi lamang po galing sa epekto sa siguro kasi ng pagkain pero posible din po sa tubig kaya naging pati sa naging subject ngayon ng investigation is yung water supply. Okay. Sir, so habang umaandar po itong investigasyon, bawal po munang gamitin ng mga residente dyan sa Agusan del Sur ang kanilang water supply. Tama po ba? Yung sa Barangay Tandang Sora, yes ma'am. Bawal. Ang kanilang water supply naman is level 3, meaning yung supply ng tubig is hanggang sa gripo na nila, barangay water system ito. Pero yun nga, yung abiso ko sa mga residente is kung maaaring wag mo na gamitin yung kanilang water supply at ang provincial government naman is nag-deploy na ng water filtration equipment dun sa area para may magamit yung ating mga residente na safe na water supply. Ano po ba yung pinaka-timeline natin sa investigation natin para po dito sa insidente nito, sir? Within this week, makapalabas na tayo ng target ng Department of Health na makapalabas na ng initial findings. Dahil yung ibang test na kinuha is for confirmatory pa po. Yung narinig ko kahapon during the press conference is parang ipadala pa po yata dyan sa Maynila yung sample para ma-confirm ho sa naging resulta din ng laboratory results dito po. Yan, sir, balikan ko lang sandali yung water supply yung sa barangay na affected. Hindi po ba konektado yung pipes niyan sa magkabilang barangay na hindi affected? Hindi po. Ibang po sila, ibang source po sila. Kaya nga po medyo nagtaka ho pati yung taga Red Cross dahil out of 1,000 na residente na napakain nila, ito pong 216 yung dumaing ng sakit. So, actually, ika-pitong araw na yon ng Hot Meals on Wheels ng Department of ng Philippine Red Cross, meaning ika-7th barangay na yon ng Esperanza nung nangyari yung insidente. Okay. So, pero dun po sa mga ibang residente o ibang barangay na binigyan din po ng hot meals nitong Red Cross, wala naman pong na-ospital doon sa kanila? Wala naman po. Awan ng Diyos. Hindi lang po Esperanza yung may program na Hot Meals on Wheels yung Red Cross.
pati yung mga katabing bayan, apektado rin ng mga pagbaha, yung bayan ng Talakpugon at San Luis, is may barangay din po sila na nag-conduct din ng Red Cross ng Hot Meals on Wheels. Dito lang po talaga sa may barangay Tandang Sora sa Esperanza, nagkaroon ho ng problema. Pare-parehos po yung mga pagkain na sinerve dito po sa mga barangay na galing sa Red Cross. Tama po, sir? I believe, ma'am, same yung pagkain na binigay ho nila. At same din yung mga personnel doon sa Esperanza na nag-ikot sa mga barangay. 8 barangay sana yung target ng Red Cross, pero kahapon, pinahinto ho ni Governor Cane yung distribution ng nito pagkain ng Philippine Red Cross. So, kamustahin ko lang, Diego, sandali, yung mga residente na The nasa 216, ospital ngayon. the 216. Lahat po ba sila, yung 216 na residente na yun, ay nasa ospital pa rin as of the moment? May mga napauwi na po kahapon ng hapon, as per information from Esperanza Medicare Community Hospital, may napauwi na po sila. And I believe ngayong araw, mas marami ang mapauwi nila dahil kahapon pa marami na po ang nag-signify na gusto sanang umuwi. Pero yung sabi ni Governor Cane dun sa hospital, siguruhin na lahat ay okay na pauwiin dahil kung iniisip ng mga pasyente is yung bayad nila sa hospital, inassure naman ng provincial government ni Governor Santiago Cane Jr. na walang babayaran kahit na piso yung ating mga pasyente. Okay. So sir, sagot po ito ng local government. Yes, sir. Paano po yung role ng PRC dito? May tulong pa po sila sa mga na-hospitalized? And how do we make sure po na this incident will not happen again? Yes, sir. Yun nga. Ang sa Red Cross naman is di pa natin alam yung naging response nila. Pero during the incident, yung pagdagsa ng pasyente din sa mga ospital, yung head ng Red Cross ang Agusan del Sur ay doon din mismo sa ospital para ma-interview at matulungan itong ating mga pasyente. At to the question kung paano hindi na maulit, yun nga sabi ni Governor Cane kahapon, kailangan ihinto muna ng Red Cross yung kanilang pamimigay ng pagkain hanggang wala pang final na result o findings yung ating investigation. So kung mapatunayan siguro na pagkain yung naging resulta, ang yung naging dahilan, baka yung Philippine Red Cross naman ay handang mag-adjust ng kanilang mga pamamaraan sa prepare ng pagkain para sa kanilang mga recipients. Nagpapasalamat po ang provincial government dun sa Philippine Red Cross dahil sila po ang malaking tulong sa ganitong mga panahon. Mula pa noon hanggang ngayon, yung Red Cross ay palaging nakaalalay sa provincial government ng Agusan del Sur. Yun nga lang, we're not pointing fingers right now dahil sa ito naman is disgrasya. Yun lang, yung hinihintay lang natin yung resulta. At least kung ano man yung maging resulta, doon tayo makapag-adjust at makagawa ko ng magandang plano. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Alexis Cabardo of Agusan del Sur Public Information Office.